According to Zubiri, addressing these issues will help delay possible legal action in the Supreme Court which might render a decision declaring the budget unconstitutional. Ito ang pagkakataon na inaabangan ng mga kalaban ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang posibilidad ng isang constitutional challenge ay maaaring gamitin upang palakasin ang kanilang kritisismo laban sa administrasyon. Grabe, nakita ito ni Zubiri. Hudyat para maiwasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang malaking problema. Ang tanong, ano ang ginawa ng Pangulo para maiwasan ito? Sa gitna ng kontrobersya sa proposed 2025 budget, natuklasan ni Mig Zubiri ang posibleng mga isyong labag sa konstitusyon. Ngunit hindi nagpabaya si Pangulong Bongbong Marcos. Masusi niyang tinugunan ang bawat detalye kasama ang kanyang kabinete. Ang tanong, sapat na kaya ito para mapanatag ang sambayanan? Samantala ang kalaban ng administrasyon ay naghihintay sa pagkakamaling ito upang gawing bala laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ibinunyag ni Zubiri ang dalawang kritikal na problema sa proposed 6.352 trilyong national budget. Una, hindi pantay na alokasyon sa edukasyon at infrastruktura. Ang Department of Public Works and Highways ay nakatanggap ng 1.113 trilyon, mas mataas kaysa 737 bilyon para sa Department of Education or DepEd. Ito'y malinaw na labag sa 1987 Constitution na nagsasabing dapat unahin ang edukasyon sa budget. Pangalawa, ang pag-zero sa PhilHealth subsidy. Labag din ito sa Syntax Law na nagtatakda ng taunang pondo para sa universal healthcare. Malinaw ang babala ni Zubiri. Kung hindi ito maaksyonan, posibleng questionin ang budget sa Korte Suprema na maaaring magdulot ng delay sa implementasyon nito. Samantala, ayon sa ilang eksperto, ito ang pagkakataon na inaabangan ng mga kalaban ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang posibilidad ng isang constitutional challenge ay maaaring gamitin upang palakasin ang kanilang kritisismo laban sa administrasyon. Ngunit ano ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang Pangulo at ang kanyang gabinete ay kasalukuyang sinusuri ng masinsinan ang General Appropriations Act or GAA, hindi lamang para masunod ang konstitusyon kundi para masiguro rin na naaayon ito sa mga prioridad ng administrasyon. The President has been highly prudent in managing and allocating our limited fiscal resources. Ika pa ni Bersamin, ang desisyon na ipagpaliban ang orihinal na paglagda noong Disyembre 20 ay patunay ng pagiging maingat ni Pangulong Bongbong Marcos sa pag-review ng budget. Sa ngayon, nakatakda itong lagdaan sa Disyembre 30 kasabay ng paggunita sa Rizal Day. Malinaw ang layunin ng Pangulo na ayusin ang kontrobersyal na bahagi ng budget. Una, ang edukasyon. Sinusuri ang posibilidad na maibalik ang 10 bilyong piso na computerization program ng DepEd na tinanggal sa bicameral version. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi mapapabayaan ang sektor na ito. Pangalawa, sa kalusugan, habang zero subsidy sa PhilHealth, nananatiling bukas ang diskusyon para muling pontuhan nito alinsunod sa mandato ng universal healthcare. Pangatlo, fiscal responsibility. Sinisiguro ng Pangulo na ang bawat piso sa pondo ng bayan ay napupunta sa tamang programa kahit limitado ang fiscal resources. Habang abala si Pangulong Bongbong Marcos sa pagresolba ng isyong ito, hindi may kakaila na ang mga kalaban ng administrasyon ay nakabantay. Alam nilang isang pagkakamali sa budget ang maaring magbigay sa kanila ng oportunidad na kwestiyonin ito sa Korte Suprema. Ang isang desisyong labag sa konstitusyon ay hindi lamang magdudulot ng delay sa implementasyon ng budget, magiging bala rin ito ng oposisyon upang sirain ang administrasyon. Sa makatuwid, ang tamang aksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay mahalaga hindi lamang para sa budget kundi upang protektahan ang kredibilidad ng kanyang pamumuno. Ngunit ang tanong, ano ang pwedeng mangyari kung hindi maayos? Ang mga isyong ito ay hindi lamang teknikal. Ito ay may malalim na epekto sa bansa.
Kapag naipasa ang budget na may unconstitutional na probisyon, maaaring magsampa ng kaso sa Korte Suprema. Ang resulta, posibleng maantala ang implementasyon ng mga proyekto at programa sa 2025. Samantala, ang mga kalaban sa politika ay tila nag-aabang, handang gamitin ang bawat pagkakamali bilang bala laban sa administrasyon. Pero ang mabilis na aksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay maaaring magdulot ng tagumpay na hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong sambayanan. Sa Disyembre 30, hindi lamang isang simpleng paglagda ang mangyayari. Ito ang magiging sukatan ng husay ng ating Pangulo sa pamamahala ng pinakamalaking pondo ng bansa. Ang tanong, magiging sapat ba ang hakbang ng Pangulo upang maibsan ang pangamba? O ito ba ang magiging daan para sa mas malaking hamon? Isang bagay ang tiyak, ang 2025 budget ay magiging salamin ng tagumpay o pagkukulang ng Administrasyong Marcos. Abangan ang resulta. Kawikaan 29 verse 2, ang matuwid na pamamahala ay katuwaan ng mga tao, ngunit ang masamang pamamahala ay sanhi ng kanilang pagdadalamhati. Ang kabanalan at katarungan sa pamumuno ay mahalaga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa ating lipunan, kaibigan. Ang usapin sa budget ng gobyerno ay hindi lamang teknikal na bagay, kundi isang moral na responsibilidad. Ang tamang alokasyon ng pondo ay isang paraan upang ipakita ang malasakit ng pamahalaan sa kanyang mga mamamayan, lalo na sa mga mahirap, kabataan at may sakit. Bilang leader, kailangang tiyakin ni Pangulong Marcos na ang bawat hakbang ay naaayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, puno ng integridad, pagmamalasakit at hustisya. Ang hamon na ito ay hindi lamang para sa Pangulo, kundi para sa lahat ng Pilipino. Ang taimtim at taos-pusong dasal, suporta at pagkilos ay dapat mag-ugat sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, ang tunay na gumagabay sa lahat ng bagay. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, na siyang umiibig sa buong sanlibutan. Kami po'y nagpapasalamat sa iyong patuloy na paggabay sa aming bansa at mga pinuno. Sa gitna ng kontrobersya at hamon na hinaharap ng aming gobyerno, itinataas namin sa iyo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang lahat ng mga lider ng bansa. Bigyan niyo po sila ng karunungan, katatagan at puso na may malasakit upang maipamahagi ang mga yaman ng bayan ng tama at makatarungan. Dinadalangin namin o aming Panginoong Diyos na maayos ang anumang isyong bumabalot sa 2025 budget upang ito'y maging kasangkapan ng pag-unlad, pagkakaisa at kabutihan para sa lahat ng Pilipino, lalo na ang mga kabataan at mga nangangailangan. Basbasan niyo rin po ang mga nakakarinig at nanonood ng content na ito. Bigyan niyo po sila ng bukas na puso upang maunawaan ang kahalagahan ng tamang pamamahala at ng kanilang tungkulin bilang mga mamamayan. Pagpalain niyo po sila sa kanilang kalusugan, bigyan sila ng kapayapaan sa kanilang pag-iisip at sa kasaganaan sa kanilang buhay na tanging masusumpungan lamang sa aming Panginoon Jesucristo. O aming Panginoong Diyos, ikaw ang tunay naming hari. Gabayin niyo po ang aming bayan sa landas ng katwiran at pagkakaisa. Sa iyo lamang kami nagtitiwala at sa iyo namin isinusuko ang lahat ng aming mga pangarap para sa aming bansa. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at salamat dahil kayo po ang maghahari magpakailanman sa inyo pong itatatag na bansa na hindi na po masisira at wala na pong kaguluhan. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patnubayan po kami. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukula at pagkakasala, sapagkat ito may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.